ko lang lagi, I'm fine and good. Ganun lang lagi. Kasi yung sakit ko is unpredictable. Okay, so simulan natin sa pinaka-umpisa. Bilis lang naman. So during the first few months na nagkasakit ako, starting January yun, hindi ko alam na October pa pala ako. Last year meron nun. So ibig sabihin, hindi, last year 2015 October ganun. Meron na pala ako nun, pero that time wala ako nakikitang symptoms, hindi ako nagkakaroon ng pasa, hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Kasi that time malakas pa ako magbuhat eh. Kumbaga addict pa ako sa gym nun, tapos lahat ng buhat ko kumbaga parang bumibigat. So ang nasa isip ko, healthy ako, tapos lumalakas ako. Pero deep inside, sira na pala yung katawan ko. Pero napapansin ko noon na parang paslim na ako ng paslim. Papayat na ako ng papayat. Then until one time, nasa work ako noon, nakafeel ako ng chest pain. So akala ko sa chest pain na yun parang palpitations lang. Kasi uminom ako ng kape eh. Pero nung kinagabihan, nagtuloy-tuloy siya. Tapos lumakas ng lumakas. Sabi ko sa father ko, nang dalawa lang kami sa bahay, padali mo ako sa ospital. Kasi sobrang sakit. Kumbaga, mula pag-uwi ko nun, mga 6 hanggang alas 3, gising lang ako. Kasi iniinda ko yung sakit. So ginising ko si Papa, sabi ko, Pa, punta tayo sa Commonwealth Hospital. Yung malapit sa SM Fairview. Sabi ko, masakit yung dibdib ko. So, pagdating ko dun, nigyan lang ako ng pain reliever, tapos umaga, okay na, pasok ako ulit. Mapasok pa ako, then kinabukasan noon ng pagpasok ko, nakaramdam na ako ng lower back pain. So akala ko ano lang, akala ko naramdaman ko lang siya kasi nagbubuhat ako. Tapos noon kumalat yung sakit, lower back pain pababa. Tapos yung pain umakyat naman. Kumbaga buong katawan ko may pain. Yung pain na dito sa may ribs, pagka humihinga ka parang may tumutusok. So masakit, mahirap. Pag lulunok ako masakit. Tapos kumakalat dito naman sa shoulders, hindi ko siya maangat. So akala ko ano lang, effect lang or muscle pain lang, ganun. Pero hindi. So to make the long story short, nagpa-MRI ako. Kasi ang unang suspetsa namin, slip disc sa spine. Wala. Sa FEU yun, unang MRI, wala. Tapos punta kami sa St. Luke's, MRI ulit, sabi wala. Then along the way, pauwi kami ng father ko nun, mga 5 PM, tumawag yung St. Luke's ulit. Sinasabi ko pwede kami pabalikin. Kasi mukhang may nakita daw na kung ano, gusto mo ulitin. Kaya sabi namin hindi na pwede kasi layo eh, St. Luke's yun eh. Traffic pa, umuulan. Kinabukasan balik kami. In MRI, so doon na nakita na may sinasabing abnormal bone marrow signal. Tapos sabi magpa-check kayo sa hematologist. So pag sinabing hematologist, blood, may kinalaman sa dugo. So medyo nag-aalala na kami. Bakit may patungkol na sa dugo? Eh, muscle pain, bone pains lang naman. So, nagpa-check kami sa may FEU. Yung nag-iisang doktor doon. Actually, napaka-onti ng doktor na ganun. So, kala nga namin wala pa. Pa-check kami, complete blood count, CBC. Okay pa eh. Kumbaga sabihin natin sa Monday kami nagpakuha. 1 week yun, okay pa. Then ang susunod na Monday, lahat bagsak na. Except sa white blood na sobrang taas. So, sinabi ng doktor na huwag ka na umuwi. Confine ka na. So, para lang sa information ng iba, ang normal na range ng white blood cells is 4,800 hanggang 20,000. Ganon. Yung nasa akin, 36. O nasa 40, so ibig sabihin alarming. Tapos yung platelets ko,
150 to 450,000 yung normal, nasa 75. So parang alam mo yun, parang cost ng dengue, pero hindi. Kung sa dengue nagaano eh. Anong feeling, Cheche, pagka bagsak? Hindi kasi di ba naka-dengue ka? Mahirap. Sa akin wala ako na-feel. Wala. Ano lang, nakita lang nila na namumutla na ako. Kumbaga pale na ako, tapos parang namumuti na ako. Tapos, ayun, kinonfine ako. Doon ko unang na-feel yung bubutasan ka sa likod, sa bone marrow. Ang papasok sa'yo na bakal, mga ganyan. Parang binabarinan nila, parang iniikot nila. So pagka ano, wala silang nakukuha, lalaliman pa nila. So 9 times ko siyang na-feel, or 9 times na ginawa sa akin. Left and right yan dito sa likod. So kinonfine ako sa FEU. Doon ko nalaman na may dalawang diagnosis ng sakit sa akin, either leukemia o yung isa sa blood related din. So nag-usap kaming pamilya. Sabi ko, wala akong pagpipilian dito kasi parehas life threatening. It's either leukemia o yung isang ang sakit na ang cure lang is bone marrow transplant. Knowing bone marrow transplant hindi mura, milyon ang pinag-uusapan. Saan namin kukunin yun, wala kaming ganong halaga. So dumaan yung time na nasa PGH na kami, first stage ng chemotherapy. Ang nasa isip ko nun, ano bang feeling ng kine-chemotherapy? Sabi ng iba, may time na on the spot may nagsusuka, may nahihilo, may hinihimatay pa nga. Pero thankful ako na sa buong chemotherapy ko, simula hanggang sa yung pinakahuli nito, hindi ko na-feel yun. Hindi ko naramdaman. Pero definitely, ang nasa isip ko nun, chemotherapy, yung katawan ko hindi na magiging tulad ng dati. Sira na yung katawan ko eh. Kasi once na nag-chemotherapy ka, well yes, matadamay yung cancer cells, pero damay yung good cells. So pumayat ako nun, madaming nakita sa akin kung gaano yung kalaki, yung binagsak ng katawan ko nun. Nag 187 pounds ako nun, yun yung pinaka-peak na bigat ko. Bumagsak ako ng 150 or 145 something. Sobrang payat. Then doon ko na feel na hindi ako nakakatayo on my own. Walang lakas yung legs ko. Na kailangan ko yung tatay ko para bangunin ako. Minsan halimbawa magsisiyar ako, ihi. Nandun siya sa likod ko, nakahawak lang sa likod ko kasi anytime pwede ako mag-collapse. Then ko naramdaman yung parang buong katawan ko may gout. Anong feeling ng may gout, Ian? Bruh, Ha? masakit. So kung yung kanya sa paa lang, masakit na. Yung sa akin halos sa buong kasukasuan. Halimbawa nakaupo ko ng ganito, hindi ko kayang tumayo kasi sobrang sakit. Or kailangan steady lang. Igalaw ko lang siya ng konting ganun, masakit na. So during that time, nasa PGH ako lahat yung nafe-feel ko. May time na madaling araw, sasabihin ko kay mama, kasi hindi ko kaya yung pain eh. May iyak ako nun eh. Sabihin ko kay mama, ma, patugtugin mo nga yung patugtugin mo yung Amazing Grace. Para lang ma-feel ko na, para lang ma-relieve ako kahit onti lang. Kasi doon ko na-feel na, doon ko naramdaman 2 days straight gising because of the pain. Tapos that time hindi pa ako na-chemo agad kasi doon nakita na yung heart ko is weak, mahina yung pagtibok, anytime pwede mag-stop. Doon lang namin nalaman yun na may ganun pala. Sabi ko, nagbubuhat ako before, nagka-cardio ako, pero yung heart ko pala is ganun kahina. Kumbaga sa normal na tao, ganun na tibok, sa akin ganun lang. So not enough to supply yung blood sa buong katawan. Kaya pala nakaramdam ako ng weakness. Nakaramdam ako na nagdidilim yung paningin ko, parang temporary blindness, mga ganun. Then, thankful, after na in-start yung chemotherapy, 3 days after, nawala yung pain agad. Ganun siya kabilis. Nawala din yung mga rashes ko sa skin. So, ibig sabihin, blood related pala. Hindi namin alam na yung mga rashes ko sa skin before is
parang sign na pala na mayroon akong problema sa dugo. Then natapos yung chemotherapy ko sa PGH, 2 months straight walang uwian sa hospital. So imagine yung iniisip ko nun, imagine yung pagka-miss ko sa ministry, yung pagka-miss ko sa grupo na tulad ng ganito, kasi wala akong ganun dun. Nagsasawa ako sa mukha ng magulang ko, wala kami lang yung magkakasama yung mga nurse na minsan matataray, yung mga minsan hindi na bibigay yung needs mo, pasyente ka Well, hindi ako demanding, pero may times na yung mga magulang ko na yung nagiging demanding for me. Tapos yung sa kukuhanan nila ng IV 4 na beses kasi hindi nila makuha yung vein, sumasakit na maga. Tapos kukunan ka ng dugo, alam mo yung parang yung mga toyomansi, mga ganun kalalaki, ganun yung kinukuha, 2. Doon ko na-experience yung nahilo ko, naging weak kasi ang dami ko iniinom na gamot lahat, chemotherapy, drugs. Nagtitake ako ng drugs before. Yari ka iba. Panggamot. Panggamot. Siya, drugs siya. Tapos yun, natapos yun sa PGH. So 1 chapter lang yun. The next is St. Luke's. Doon ko na feel na mag-bleeding. Sa mga lalaki hindi nyo ba bleeding? No. Well, reality wise, sa mga babae yes. So sa akin, na-shock ako na nagsisiyal ako, tapos ba't may dugo? Yun pala indication na bagsak na yung platelets ko na buwan. So imagine niyo yung mga may dengue. Well, nasa thousands pa yung platelets nila. Pero yung sa akin 1. So simpleng sipon, simpleng ubo, fatal. Ganun pala yun. Na-alarm yung mga doktor na lahat ng papasok na bisita, sila na yung naka-gown, sila yung naka-mask, sila yung naka-cap, pati paan naka-cover, just to make sure na wala akong infection. Actually, yung environment ko ngayon, itong mga nasa paligid, yung puno is dangerous for me. Kasi yung pollen, hindi siya maganda sa akin. So, most of the time, kailangan ko mag-mask. So, isipin nyo na lang din, yung time na lalabas ako, naka-mask, nandun yung hiya. Kaya titinginan ka ng tao, anong meron dyan sa taong yan, ba't ganyan? Iniisip ko nga, parang parang overthinking. Baka siguro iniisip na iba, may AIDS, nahihiya, ganyan. Kasi ganun hindi, kumaga nasa immune system yung pinag-usapan, yung sakit ko. Mafe-feel ko yung lalayo yung iba, parang outcast ko. Tapos yung time na nalagas yung buho ko. So for a cancer patient, sa unang nakakahiya talaga, nalalabas ka ng kalbo. Walang-wala talaga. Kumbaga, nakakahiya, ang pangit. Parang I feel insecure noong time na yun. Kahit nasabi nila pwede kang lumabas, lagi ako magkakap. Kahit na meron ng buhok, ganyan. Pero nakakahiya talaga. So that time, yun yung time na jokingly sinasabi ko sa mga magulang ko, parang uwi na tayo, yung na magpagamot. Siguro baka magaling na ako, ganyan, wala na feel na pain. Pero deep inside, napapagod na kasi ako. Wala man siguro akong nafe-feel na pain ngayon dahil sa treatment. Pero long term, pwede ako magkaroon ng another cancer. Yung pagdadaanan kong radiation dapat this week, pero di ko na alam kung kailan. Pwede ako magkaroon ng katarata, pwede ako magkaroon ng mag-grow ng bagong tumor, ganun. Kumbaga definitely hindi na ako as healthy as before. Tapos ang pinaka-stressful na
nangyayari doon everyday. Siyempre, gusto mo mag-research about sa sakit. Lalabas doon sa research na pag nag-google ka, yung survivability rate. So once na bone marrow transplant ka, ilang taon pa ba yung tatagal mo? So ngayon 24 years old ako, nakikita ko yung iba 10 years, 15 years. Kumbaga sabi ko, dali naman. Magpapa-bone marrow transplant pa ba ako kung ganun lang kabilis? Actually ngayon, nung time na yun, iniisip ko, ayokong mawala na hindi ko man lang nagamit yung life ko sa, alam mo yun, sa purpose ni Lord. Puro tugtog lang ako eh. Simple sharing lang. Yung simple preaching lang. Pag youth message, ganun lang. Ganun lang umiikot yung Christian life ko nun. Then, doon ko na-realize na kung mawawala ako ngayon, anong nanggawa ko sa buhay ko? Wala. Then, syempre, ano nga naman magagawa ko pagka nasa hospital ka, kung babasa ka lang. Hindi ko pwedeng i-default yung sarili ko na nanonood lang ng TV. Lifeless, walang ka-kwenta-kwenta kung manonood lang ako, parang sinayang ko lang yung cancer ko ng ganun. So, I start reading. May nabasa ako na parang saying ng, sinabi ng isang preacher, hindi ko sure kung si Charles Spurgeon ba yun. Sabi niya, immortal ka dito sa mundo hanggat hindi natatapos yung purpose ng Diyos para sa'yo. So, that time, sinabi ko, cancer. Most of the time, ang nangyayari after kang treatment na tinatagal is 10 to 15 years. So, sabi ko, ibig sabihin, ganun yung nakikita ng iba, pero ako hindi. Doon nagbago yung view ko about my sickness. Knowing na yung leukemia, ang mortality rate niya is high. Yun nga, ibig sabihin, magkaroon ka man ng leukemia, mag-treatment ka man, after a few years, deads ka na, todas ka na. So sabi ko, Lord, sinasurrender ko na yung sakit. So kung talagang ganun lang kabilis, so halimbawa na mag-treatment ako ngayon, next year, wala na, hindi natin masasabi. Sure ako, sabi ko, live or die, sa Kanya ako, sa Diyos ako. So sabi ko, that time, di na ako takot, alam niyo yun, mamatay. Kasi ngayon, hindi mo may iwasan na hindi pag-usapan tungkol sa death. So, kung mamaya, sabi ko ganun, before, thankful ako kasi alam ko kung saan ako pupunta. Now, nung nasa hospital ako, may imagine anong pwede kong gawin. Wala akong ministry. Wala akong pwedeng gawin. Nasa hospital ka, bedridden. So, may nabasa ulit ako, sabi, huwag mong sayangin yung sakit mo na nakahiga ka lang. Use it as an opportunity for you to share. So, hindi ko alam paano ko share-sharean yung doktor. Hindi ko alam paano ko share-sharean yung nurse na laging tumitingin. Hindi ko alam kung paano share-sharean yung ibang pasyente. Now, yung case ko ngayon, nasa St. Luke's kami. Meron akong same case doon sa St. Luke's. Foreigner siya. Same type ng leukemia tulad ng sa akin. Pero nag-bone marrow transplant, hindi gumana sa kanya. Kumbaga 68 days nang hindi tumutubo yung bone marrow niya. So, ibig sabihin wala siyang panlaban sa kahit anong sakit. Ngayon, nung paglabas ko ng hospital ng Friday, nakita ko siya na nilalabas from stem cell unit. So, para siyang ICU pero 3 pinto yung dadaanan mo bago ka makapasok sa pinaka-room. Ganun siya kabantay sarado. Nalaman namin na lumala na. Kumaga natamaan na yung liver niya. Naninilaw na siya. So, hindi ko nga alam ngayon kung buhay pa o hindi na eh. Pero definitely sinasama namin siya sa prayers. Doon ko natutunan na nagiging selfless ka pala.
pagka ganun na bumabagsak ka din. Well, naintindihan ko yung pag-hit nyo ng rock bottom, pero alam ko naman na case to case basis yan. Iba-iba naman tayo. Nagiging selfless ka eh. Kumbaga, ako as a patient, sabi ko nga sa mga nakakaalam na may ganun akong karamdaman, huwag kayong ma-stress. Kasi ako yung parang lalong naapektuhan pag nalalaman ko na silang nakakaalam na may sakit. Ako, eh, nalulungkot. So, mas ganun yung feeling. So, doon ko natutunan na maging sensitive lalo. Siguro pagdating sa pinagdadaanan ng iba, hindi man sa sakit. Doon ko natutunan ng respeto pagdating sa tao. Kasi lahat naman may pinagdadaanan. Hindi man tulad namin na sakit anytime, ang ganun lang, tapos na. Yung pinagdadaanan ng iba, yung pain ng iba, maayos pa. So, kumbaga yung pagiging sensitive namin pagdating sa iba is tinuro sa amin ng Lord, sa akin especially. Thankful ako na turning point ito kasi naging closer yung family namin. Unlike before na ako, hindi naman talaga ako ganun ka-close sa tatay ko. Maayos naman siya, okay, kasi pastor siya eh. Pero lumaki ako kasi na nasa abroad siya. So syempre, definitely, hindi ganun ka-close. So, naging way yung sakit ko para maging mas mapalapit kami. Wala naman ako ibang asahan pagka magkasama kami sa bahay, siya lang. Tatanungin niya ako anong nasa isip ko. So definitely, yung sakit ko, yung pain, yung grief. And then, dun din pumapasok yung, alam mo yun, prayers mo for others. Nagiging thankful ka, halimbawa, just for this small amount na binigay sa'yo. You learn to be grateful about small things. Yung simpleng may mag-chat sa'yo na hindi mo naman nakaka-chat before. Magsasabi sa'yo, get well soon. Mga tipong ganun. Nag-chat ka ba? Oo, mag-chat. Hindi mo inaasahan. Yung mga tipong mag-chat lang sa'yo kasi networking. Kaya mag-chat sila sa'yo ngayon, magsasabi sila ngayon, uy, nalaman din tungkol sa'yo, get well soon. Ganun. Kumbaga, yun yung mga kailangan ko during that time. So, napakalaking turning point na itong sakit ko. And, natanggap ko siya as a blessing, as a gift. Okay? Ang sasabihin ng iba, sumpa. Ang sasabihin ng iba, bakit kukwestiyonin yung Diyos, bakit ako nagkaroon ng ganito? Ba't sa akin pa? Kasi kung ikukumpara naman sa ibang may trabaho, mas delikado yung trabaho nila na na-expose sa chemicals lagi, hinahawakan niya chemicals. Eh ako, andun lang paupo-upo as manager, ganun. Tapos magkakasakit ako ng tulad ng ganito. Parang ang unfair naman. Ganun yung isipin ng ibang tao. So natutunan ko siyang tanggapin, i-embrace. So napakalaking turning point kasi actually hindi pa siya turning point, nagte-turn pa ako. No? So itong experience ko na din is yung gagamitin ko eh for others to know Christ. So ito na yung kumbaga magiging ministry ko and so on. And to think of it, nag-iisip ako eternity wise na, hindi na lang yung itatagal natin dito sa mundo. So kumbaga kung mag-iisip ka na lang din yung kapakanan na rin ng iba, saan sila pupunta after their life dito. So just because may cancer ka eh hindi ka na makakapag-share kasi nasa hospital ka lang, it doesn't work like that. Dapat nga ang nasa isip ko, just because I have this, all the more na lalo kong gamitin para makakilala yung iba. So definitely right now we're thinking kaming family na after all this to start an awareness program, parang ganun, to start a parang alam mo yun, program na makakatulong din for others kasi hindi madali pinagdadaanan namin. So thank you sa nakakaintindi.
thank you sa inyo na, alam mo yun, yung mga napopost kong vlog recently, na parang ano lang yun way of pagbibigay salamat ko na lang din sa Diyos, na I hope in time yung mga kabasa may inspire or magtatanong sa sarili nila, anong klaseng Diyos yung meron sa tao mo, ba't ganun siya, may cancer siya pero dapat lugmok, dapat nangihina, dapat malungkot, pero I want others to question themselves, their life, anong meron sa tao na yun, nawala ako. So I will continue yung ganun, yung siguro yung pag-share ng ganun. Sabi ko nga dun sa nauna kong pinost, di man kita kilala, or sa pangalawa yata, di man kita kilala, but if you have question about my faith, or if you have question about my sickness, message mo lang ako. Sabi ko ganun. So ayun, ngayon pala update lang din, kinancel pala yung transplant ko na dapat sa Friday kasi nag-positive ako sa antibodies na mag-reject dun sa stem cells na itatransplant sa akin from my father as the donor. So sinabi ng doktor, hindi niya alam bakit nagkaganon, hindi niya kami masagot kung anong susunod na gagawin, kaya niya kami pinauwi, kaya nandito ako ngayon kasama niyo. Then paglabas niya ng ospital, paglabas niya ng kwarto ko, bumalik siya ulit. Sabi niya, nawiran yung test, ginawa ulit yung test, negative na lahat. Wow. So grabe yung pagkilos ng Diyos, kasi imagine St. Luke's top hospital, paano kung may mga ganun palang cases sa ibang pasyente, tapos natuloy yung treatment na hindi naman para sa kanila, lumala yung sakit. So parang dahil sa akin, nag-start sa akin yung protocol ng hospital, mas hinigpitan nila. Well, siguro magiging mas mahal nga yung mga test na dadaanan ng ibang pasyente, but yung, alam mo yun, yung percentage na pwede silang mag-survive just because of a correct laboratory test, mas tataas. Ba, thankful ako na nagsimula sa akin yun. And of course, nung nalaman namin na nag-negative, gano'n na lang yung luwag ng mother ko nung nalaman niya yun. Kasi that time kasama ko siya sa kwarto, katabi ko siya, umiiyak siya, hindi siya kumakain, hindi siya makakain, hindi mo siya makausap ng mabuti. So first time ko lang siya nakita ng gano'n, aside from the fact na nalaman niyang nagka-leukemia ako. Nung nalaman namin, actually, hindi ako umiiyak. Actually, parang poker face lang ako nun Nung nalaman ko na, may leukemia ka. Pero yung mother ko nun umiiyak na sa tabi ko. Doon ako nagsimula na umiiyak. Of course, it's painful to see your mother cry kasi nalaman nila yung case ko. So, definitely, mag-burst out ka din ng emotions mo pag ganun. So, ngayon, positive lang ako sa gustong magtanong, positive lang ako about what's happening to me. So if anytime, kung bukas o mamaya biglang mag-text na kailangan mo na pumasok ng hospital, start na tayo ng treatment mo ulit. So dadaan na naman ako ng chemotherapy, but high dose of chemotherapy na, alam mo yun, radiation na forever nang may magbabago sa katawan ko. So actually, i-share ko na para sa lahat. One side effect ng dadaanan ko is magiging infertile ako. Yung Tagalog, magiging bao. Just because of the treatment na dadaanan ko. So, it's hard for me to think na magiging ganun. Siyempre, lahat naman tayo longing for their own family. To raise up their own family, to raise up their own kids. Magkaroon ng magandang asawa, magkaroon ng anak. So, alam mo yun, ang hirap for me to think what to do, to decide on things. Side effects, yun nga. So ngayon siguro ganun na lang.
kumbaga yung nangyayari sa amin sa buong pamilya namin, go with the flow na lang kami kung saan kami dali ng Diyos. Kasi right now, para kaming nakaharap sa pader na dead end na. Kumbaga, yung kotse kaya pa namin i-drive on our own. Pero nung na reach na namin yung end, sana kami. So sabi namin, Diyos na bahala sa lahat. So, depleted kami financially. So, kung saan man namin kukunin yung pangtuloy pa sa treatment namin, Lord na ang bahala. Kasi hindi naman ibig sabihin na after transplant tapos na. May mga medications pa ako for the next 2 to 3 years. Then, yung next 2 to 3 years na yun is critical pa din for me. Kasi hindi naman ganun kabilis na mag-recover yung katawan ko after all I've been to. Ganun. So, ayun. I hope na, alam mo yun, yung nasi-share ng bawat isa is nagiging inspirational, nagiging both lessons and pagkatok sa puso, or pwede pa nga pagpalo ng Diyos kung ganun man yung pwedeng term sa mga narinig natin. So, yun, ganun lang naman yung turning point na pinagdadaanan naming pamilya. Kasi right now, pag sinabi ko kasing turning point, parang tapos na eh. So, yung pag-turn namin is tuloy-tuloy lang. Hindi na matigil yun. Kumbaga, yun na yun. Continuous lang. Kasi once na tumigil kami, sa point na yun, ano na naman, mag-iisip na naman kami. So, ayun.